Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, arestado na. Nako, ang matinding kalagayan ni Saldico. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel ay pasubscribe naman po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sa sitwasyon na ito, dapat bang pauwiin na itong si Zaldico kasi usap-usapan na meron raw siyang heart problem at kasalukuyan na nasa hospital raw kasi emergency raw. Di umano ito yung mga napakinggan natin sa social media na kailangan daw May dapat lang siguro umuwi na itong si Saldico mga kababayan. Kung magde-decide ba siya na siya ay uuwi at haharapin niya ang mga kalaban sa politika. Handa na ba siyang makulong doon? Narito Video ay patungkol po dito sa vlog nitong si Attorney Harry Roque, yung dating spokesperson ni former President Rodrigo Roa Duterte. Na yes, yan nga ang mga malaking tanong ngayon ng taong bayan. Nasaan itong si Zaldico ngayon? Nasaan si Zaldico? At bakit importante na itong si Zaldico ay makausap ng taong bayan at mapanagot dito sa mga tanong na nasaan, paano ginasta ang pera ng taong bayan when it comes to talking about flood control projects. Okay? So yan mga kababayan, kaugnay po sa balitang yan, ito po mga karibyo natin, no? Etong kakapartido po ito ni ni Saldico. Ito pong si Alfredo Garbin Jr. Nagsalita na po patungkol po sa kalagayan ni Saldico, ni Representative Saldico mga kababayan. Bago po natin pagpatuloy yung video mga karibyo natin, ito i-share ko lang po ang balita ito, kapapasok lang. Saldico, bumagsak ang blood pressure, di pa babalik ng Pilipinas. Nako po, sabi po dito ni Garbin, well, I talked to him. Kinausap pala ni Garbin si Saldico mga kababayan. Sabi niya, when I talked to him yesterday, sabi niya, yung doktor niya found out na 90/60 ang blood pressure. And the doctor said we need an extensive check-up. Maaari bang, teka lang, di ba? Medyo na tayo ngayon medyo high-tech na po ang teknolohiya. Noong, di ba? Si Vice President Sara Duterte po ang iniimbestigahan. Natatandaan ko po mga kabayan, correct me if I'm wrong pero they oblige Vice President Sara Duterte to attend the hearing, the congressional hearing through virtually mga kabayan. Sa Zoom yata yun mga karibyo natin. Bakit ngayon, di ba? Sa pag-iimbestiga dito, hindi pwede. Okay? Kasi wala namang nakalagay dito sa kanilang mga sinasabi na sige, pa-attend natin si Saldico through Zoom or something, virtual social media, something na pwede siyang makita, di ba? Baka mamaya pinagluloko lang tayo ni Saldico. Di ba? Natatandaan niyo po ba yung bago natin tapusin yung statement ni Garbin, may kwento lang ako mga kababayan. Yung nangyari po sa yung kay Expedia agent Morales, di ba? Si yung yung Indian, yung Arabo, sino yun? Na ospital. Nakalimutan ko na may connection sa lahat ng mga politiko, di ba? May picture siya ni Escudero, ni maraming politiko, ni Lisa Marcos, di ba? Nung ipapatawag na sana yon mga kababayan, nakalimutan ko na yung pangalan. Kung alam nyo po yung pangalan, paki-comment na lang mga kababayan. So,
Nung iimbestigahan na yon, yung ipapatawag na yon sa hearing, biglang nagkasakit. Di ba? And they required na mag Zoom. Di ba? Zoom ba yon? Okay. Tapos na pagkaalaman na nasa hotel pala at hindi sa ospital. Yan po ang gusto kong i-point out dito. That is what I'm trying to point out. Kailangan po makita natin that Saldico is suffering from this heart ailment, mga kabayan. Baka kasi mamaya pinagloloro ko lang tayo dito. Okay? Sabi pa po dito ni ni Garbin, patuloy tayo. Since February ho, alis siya ng alis papuntang Singapore, papuntang Amerika para series of check-ups. Mga loko-loko talaga kayo. Yung mga ordinaryong Pilipino, dito ninyo ipapacheck up sa ospital natin. Tapos kayo mga politiko, ibig bang sabihin wala kayong tiwala sa mga doktor natin dito? Tapos pa PhilHealth pa kayo. O sige, may kayo sa PhilHealth. Unfair, di ba? Tayo na nagpapasweldo sa kanila, di ba? Ang taong bayan na nagpapasweldo sa kanila, okay? Pero sila doon pagamot sa ibang bansa. Tapos tayo mga ordinaryong Pilipino dito, sige, dito lang tayo kasi wala naman tayong kakayahan ng maging ganon kasi di naman tayo mga kurakot. Di ba? Sabi pa po dito ni Garbin, di naman sinasabi niyang hindi siya uuwi. But hindi pa natin alam kung kailan. Ang galing nyo paano kung sabihin ni Saldico na, sige, sa 2015 ako uuwi kung buhay pa ako, di ba? Sa 2030 na ako, sa 2029 na ako uwi. Hindi pwede ang ganun. Kailangan siguro mga kaubayan, bigyan natin ng ultimatum itong si Saldico na umuwi ng Pilipinas. No? Whether he like it or not, no? Bigyan natin ng timeline. Kausapin yung doktor kung kailan talaga pwedeng makauwi si Saldico. Hindi po pwedeng sila ang magdesisyon. Sinasahuran po sila ng taong bayan, no? May obligasyon po sila dito. At hindi lang basta-basta obligasyon to dahil mga kurakot kayo Sabi po dito sa komento, sayang pasweldo, unfit for duty. Oo nga no? Baka matuluyan yan. Okay? Sana 50-50 na para pantay na. Oo nga RIP Dracula. Nako po, hindi pa naman. Larguhan na lang og tigok aron mawan Baka sana matuluyan. Nako po, marami ang dito na matuluyan na. Ba't di na lang RIP? Agoy. Nako, bring him home. Oo nga no? Kung si former PRRD pinauuwi natin dahil walang kasalanan and we believe that there is no evidence, no? Eto si Saldico, punong-puno ng ebidensya. Bakit hindi bring him home, di ba? Ito nga yung sinasabi ko. Ito yung nag-comment sabi ni Chris Dean Carnonce, Canonce. Sabi niya dito, we have best hospitals here, no? Bakit nagdadrama doon? Huwag niyong ipanalangin na may mangyari sa kanya. He doesn't deserve it. He deserve na managot sa batas if may sala. Oo nga, huwag muna natin ipakuha kay Lord kasi kailangan pa niya pang managot sa bayan kailangan muna nating may mapanagot dito sa mga nangyayaring ito. Okay? Anyway, ito mga kababayan, pagpatuloy na po natin. So, ito si Atty. Harry Roque ay pakinggan natin ang kanyang reaksyon patungkol po dito. Ano ba ang mahalaga dito sa sitwasyon na ito? Dapat bang pauwiin na itong si Saldico kasi usap-usapan na meron raw siyang heart problem at kasalukuyan na nasa hospital raw kasi emergency raw. Di umano ito yung mga napakinggan natin sa social media na kailangan raw siyang mag-surgery. Di umano yan ang mga sabi-sabi nila. Alam naman natin basta ganyang mga bagay ay private yan, no? Hindi natin
Sabi-sabi lang yan. So, yan po ang i-react natin. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin itong vlog ni Atty. Harry Roque. Pero share itong video, paki-subscribe sa Facebook at YouTube nitong si Atty. Harry Roque. Nasaan na ba itong si Zaldico? Ang bansang Pilipinas po ay nagka-problema dito sa korupsyon na lumalaganap at hindi po naiiwasan ng Administrasyong Marcos. Bakit kaya? Bakit napabayaan ito ni Bongbong Marcos? Heto, panoorin natin itong si Atty. Harry Roque. Attorney, pasok. Nasaan po si Zaldico? Alam niyo po, si Zaldico, dalawang kumpanya niya ang binanggit ni Marcos Jr. na nakakuha ng pinakamaraming flood control project. At ulitin ko po 2 trillion ang linamon na mabuhaya sa flood control projects. Kalahati nito, linamon sa unang 3 taon lamang ng administrasyon ng Pilipinas. Talagang maswerte po itong si Zaldico. Ang dalawang kumpanya niya ang nakinabang ng todo dito sa mga flood control. So, hindi po natin alam kung talagang sila ay nag-guilty ng pagdarambong, di pa sila napapatunayan. Pero kung paniniwalaan po natin ang sinabi ni Mayor Benji Bagalong, 30% lang ng mga flood control projects ang napunta nga sa proyekto mismo at ang 70% ay kinupit. No? Hindi na kupit ang tawag doon dahil karamihan ng pondo winildasan nila, dinakaw na nila sa talagang pandarambong po ang tawag doon, hindi na kupit. No? Dahil 70% ang pinag-uusapan natin. Pero ang tanong, nasaan si Zaldico? Alam niyo po, there is justice somehow na pareho kaming wala sa Pilipinas. Pero umalis ako sa Pilipinas dahil alam ko naman po na yung patuloy na investigasyon ng Quad Committee ay para lamang ako'y supilin sa aking karapatan na malayang pananalita, para ako'y mapatahimik, at ito po ay isang pamamaraan na panggigipit sa mga aliado ng mga Duterte. Pero si Zaldico, nagtatago po siya dahil nagtatago siya sa pananagutan. Dahil ang kinakailangan niyang explain, unang-una, meron ba siyang conflict of interest na siya ang naging... ito yung kaibahan Si Atty. Harry Roque lumabas sa bansang Pilipinas para iwasan po ang away politika. Itong kay Zaldico, balita na umalis sa bansang Pilipinas at nagpapagamot raw sa Amerika na may kinakaharap na problema. Hindi ito away politika, itong issue patungkol kay Zaldico. Ito po ay patungkol sa ang taong bayan tinatanong na saan at papaano ginasta ang pera ng taong bayan dito sa mga proyekto na ito, flood control projects. Yan ang kaibahan kasi po dito natin malalaman kung malinis itong si Zaldico o meron ba siyang kinurap sa pera ng gobyerno. Yan ang ating aabangan. Chairperson ng Committee on Appropriations, and yet yung kumpanya niya ay nasa top 15 na nakinabang sa flood control project na linamon ng mga buhaya sa pamamagitan ng pandarampo. So, ang kapareho lang po namin ni Zaldico ay nasa abroad kami. Ako talaga, umalis ako para iwasan ang panunupil sa karapatan. At yan nga po ngayon ang dinidesisyon na ng bansang Netherlands. Kung talaga ako ay umiiwas sa panunupil, sa panggigipit dahil sa aking paninindigan bilang isang supporter ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ni VP Sara. Samantalang itong si Zaldico, malinaw po, umiiwas lang siya na sagutin. Unang-una, anong nangyari dun sa small committee ng Committee on Appropriations kung saan nagkaroon ng sangkatutak na insertions, hindi lang para sa mga infrastructure projects, kundi dun sa talagang maanumalyang mga flood control projects. Sino-sino ang mga nag-insert dyan? At syempre yung sinasabi ni Congressman Toby Tiangco na 13 billion worth of insertions sa 2025 budget alone ang ginawa ni Zaldico. At ang dapat nating tanungin pa, paano yung 2024 at 2023 kung saan siya rin ang naging Committee Chairman of Appropriations? No? Ganong karami insertions ang pinasok dyan ni Zaldico at ilan at ganong karami sa mga insertions na yan ang napunta sa kanyang dalawang kumpanya, yung Hightone at saka SunWest. Then mga kabayan, bigla ko lang naisip mga karibyo natin, no? Kasi si Zaldico nandun po ngayon sa Amerika, no? Ang Amerika ba ay member po ba ng Interpol? I think they're also a member of Interpol, di ba? Kasi naisip ko lang bigla mga kabayan, kasi yung nangyari po kay former President Duterte, no? Pinilit po nila kahit walang jurisdiction yung ICC, idinaan po nila sa Interpol just to arrest former President Duterte. Ngayon po mga kabayan, sa sitwasyon naman po ni Zaldico, no? Ito talagang there is a probable cause, no?
na talagang nakikita na may or something na kalokohan na ginawa itong si Saldico. Ang iniisip ko lang at natanong ko mga kababayan sa akin sarili ko, pwede bang red notice tayo? Tawag dyan? Magpa-red notice tayo dito kay sa Interpol just to arrest. Pag napatunayan, hindi umatin sa sa investigation, di ba? Red notice natin si Saldico para makaganti naman tayo sa ginawa nila kay former President Duterte. Well, anyway mga kababayan, gusto ko rin po i-share itong balitang ito patungkol po kay President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito sa balitang ito, PBBM sa Independent Commission, we will give them all the powers. Nako. Ito po yung tinatawag nilang independent body, no? Na mag-iimbestiga dito po sa mga flood control anomalies, mga kababayan. Sabi po dito sa balita, they are completely separate from the government. Ibig sabihin, this is like a private investigator, di ba? Ginit ni President Bongbong Marcos Jr. Na magiging independent sa gobyerno ang binubuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ang tanong, sino po ang magtatalaga dito po sa tinatawag nilang Independent Commission? Kasi walang tiwala ang taong bayan sa gobyernong ito. And that is true. Kung ang gobyernong ito ang magtatalaga at mai-impluwensyahan yung kanilang pag-iimbestiga, mga kababayan, useless po itong commission na ito at maaaring magsasayang lang tayo ng pera na ibabayad po sa private individuals na mga ito. Investigators, mga kababayan, di ba? Ito, patuloy po natin yung balita. Matatanda ang sinabi ni Pangulo na gusto niya magkaroon ng subpoena powers ang komisyon at planong buuin ito ng abogado, investigator at forensic accountant. We will give them all the powers that are necessary. Ayon po kay President Marcos. Dagdag ba ng Pangulo, magkakaroon ito ng karapatan na imbestigahan ang sinuman. Okay, ang tanong, kasama ka ba? Kasama ka po ba sa iimbestigahan? Kasi ang lahat ng ito ay hindi magiging korupsyon, mga kababayan, kung hindi po pinirmahan ng presidente yung 2025 GAA. Diba? Kasi pag pinirmahan mo yan, you are allowing sila, diba? Inaalaw mo sila na gawin nila yun. Okay ka sa ginawa nila. At alam mo yung ginawa nila dahil pinirmahan mo. Ba? Hindi naman pwedeng pumirma ka lang nang hindi mo alam. Di ba? O yan po ay opinion ko lang. Hindi tayo legal expert pero common sense lang, di ba? Kasi hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung hindi po in-approve ni President Bongbong Marcos Jr. yung budget na yan. Kaya mga kababayan, itong independent body na ito, masasabi lang natin na para sa taong bayan talaga yung ginagawa nila. Pero sabi dito ni President Bongbong Marcos Jr., imbestigahan, karapatan, bibigyan daw na magkaroon ng karapatan ang independent body na ito na imbestigahan ang sinuman. Maaaring kasama po siya sa pwedeng imbestigahan. Diba? Kasi pag sinabi mong sinuman, walang sasantuhin yan. Even the president. No? Yan mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion? Maybe naguguluhan pa tayo ngayon, pero wag po natin alisin. Diba? Kasi baka mamaya binubudol lang tayo, no? Nagkakaroon lang ng diversionary at scene, no? Para malihis. Yung talagang mayroong pananagutan
sa mga nangyayari ngayon. Alright, okay. Ano man po ang inyong opinion, reaksyon mga kabayan, i-comment nyo na lang po. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.